Radyo! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Cheers, miss! Bakla siya! Isang magandang morning, Metro and Mega Manila. Siyempre sa mga nakatutok pa rin po sa kanilang mga radyo. Magandang umaga po sa mga kaimpanig na Metro and Mega Manila, lalong-lalo na sa mga taga-Pasig Mega Market. Hello po sa inyong lahat dyan. At siyempre batiin natin ang mga taga-Pritil Tondo. Hello po sa inyong lahat. Kamusta naman, hindi ba? Gaya pa rin ang aking sinabi, hindi ba? Sa lahat pa rin po ng mga nagsaselebrate ng kanilang mga birthday. Wait lang kayo, kalma kayo dyan. Babatiin ko kayo ng isa-isa. Magpapakilala muna ako. Ako po si Kapitana Sisa. At eto na ang bakla siya. Woo! Yan, o, diba? Humabol pa yun. Good morning. At syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, at sa ating mga team replays on YT channel. Sama kayong panig ng Pilipinas at ng mundo. Hello Philippines and hello world. Hello po sa inyong lahat. Eto na, babatiin ko na kasi hindi yata na pakinggan kanina eh. Babatiin ko na ng bonggang-bongga, diba? Si Sir Christian Claire S. Orlina. Happy birthday, Sir Ian! Mamaya na yung kisa. Happy birthday sa'yo, Sir Ian. May you have more birthdays to come, and God bless you always. And of course, nagsiselebrate din ang ating kapatid, diba? Na si Jonald Ares Tuy. Diba? Happy birthday, Jonald Ares. Pero syempre, hindi ko malalagpas ito kasi kanina kinantahan ko si Sir Ian eh. So, kakantahin din kita, diba? Tradisyon niya pag may birthday. A 1, a 2, and 1, 2, 3, 4. Birthday na ni Ares. Birthday na ni Ares. Birthday ni Ares. Ngayon, get ow! Happy birthday, sex mom, Ares. Okay na, happy. Magpadala ka ng lumpiang Shanghai. Kailangan may Shanghai yan. Effort yun, Jonald. Happy birthday sa'yo. At syempre, salat pa rin po ang mga nagba-birthday ngayon. At syempre, gaya pa rin ang aking sinabi kanina, hindi ba? Yung mga nasa lansangan na ngayon na medyo, alam niyo yun, papunta na kung saan mang destinasyon kayo pupunta para mag-spend ang Holy Week. Mag-iingat po kayo, ha? Kung saan kayo papunta. Make sure na inyong mga sasakyan ay diba, ay well-maintained at napacheck up nyo bago bumiyahe ng medyo malayo. Lalo pat yung mga dadayo ng mga probinsya. Mahirap, masiraan doon. Nakakaloka, hindi ba? Good morning pa rin po sa lahat ng ating mga pangga. Kuya Robert, si Kuya Obet. Na nanonood ngayon, nasaan ka na naman, Kuya Obet? Oo, nakakaloka. Pabati din Kapitana Sisa ng happy birthday bukas kay Chander Osino. Ayan. Happy birthday. Ayan, in advance, Chander Osino. Mabuhay kayo hanggat gusto nyong lahat na may birthday. Hoy, grabe ka naman. Diba? Hello pa rin po sa lahat ng ating mga pangga. Good morning. Kay Chang Ami. O, yan, baka magtatampo ka na naman. All the way from Pandakan. Hello po sa inyong lahat. Good morning. Diba? Nandito na po sa store. Naka-tune in na po. Ayan. Thank you so much, Papa Obet. Diba? Kay Chang Ami. Saan ka, Chang Ami? Katabi mo ba dyan, Papa Obet? Diba? Hello pa rin po sa lahat ng ating mga pangga na patuloy pa rin po nakatutok. Of course, Tita Alicia Balatbat of Lola Nenas. Hello po. Diba? Kamusta? Good morning po sa inyong lahat dyan. At syempre, yung Gordos Crispy Pata dyan sa may malapit sa may tama ba ako dyan? Sa may arena, sa Phil Oil Arena. Dyan sa San Juan branch nila. And of course, dyan sa may E. Rodriguez branch. Gordos Crispy Pata, hello po sa inyong lahat. Diba? Sasamantalahin na natin dahil sa Biyernes Santo, bawal talaga ang karne. Diba? Na magmunggo kayo sa Biyernes. Magmunggo lang. Yun lang ang kakainin. Munggo.
'Di ba? Saan ang rampa mo sa Holy Week, sabi ni Soriano Chole nga. Magbibisita iglesia nga ako eh. Sa mga gwardyang naka-duty. Holy Week, bakla ka! Magnilay-nilay ka, 'di ba? Nakakaloka. 'Yun ang plano ko talagang gawin, 'di ba? Inspeksyonin ang mga gwardyang naka-duty sa mga bangko, sa mga kondo, sa mga parking areas, ganyan. I-checking ko lang naman kung okay sila doon, 'di ba? Mali nyo naman, magdala ako ng lugaw. Lugaw! Hindi ba dapat balot yung dala ko? Ay, bakla ka, wag mong pangatawanan ng pagiging Magdalena. Wag mo silang dalhin sa kasalanan. Bakla ka ng taon. Duty ka ba sa mga gwardya? Hoy, bawal muna. Sasamahan ko lang naman sila. Bakit? Ano bang gagawin namin? O, diba? Habang kami ay ako lang pala ay magninilay niya. Hoy! Sabi niya gano'n. Sabi niya, hala, sama po sa pagbisita niyo. Hali kayo. Dali. Sabi niya, ang sarap naman. Sana may crispy pata. Bawal yun ngayon, Daryl Fukunaga. Holy Week. Pero parang pwede pa, diba? Friday talaga yung bawal yung karne. Tama, diba? Usually talaga, yun talaga yung talagang panata ng iba. Bakit nga ba? Oo. Hindi natin i-questionin yun. 'Diba? Sumunod lang tayo, sabi ni Russell Vargas. My gosh! O, 'diba? Grabe ka naman sa my gosh. Pero eto na, tumungo na tayo sa ating second Bakla Test. Nako! Dahil nga dito, alam mo yun, dinugtong-dugtong na naman ang mga netizen na kanilang mga nakalap na impormasyon na base sa nakikita na naman nila on social media na baka nga naman ang tinutukoy daw na power couple na matagal nang may problema at hiwalay na ay para bang sinasabi na si Arjo Atayde, si Kong Arjo Atayde at si Maine Mendoza ba itias? Diba? Na kasi nga naman, lalong pinagtibay na mga hinala ng mga netizen nang hindi nga mamataan si Maine Mendoza sa birthday celebration ng kanyang sister-in-law na si Ria Atayde at ang kanyang father-in-law na si Art Atayde. Ay baka naman talaga, kasi di ba sabi nga doon, nagkasakit. Baka naman kasi talaga may sakit, di ba? Kaysa naman magdala siya ng, alam mo yung imbis na handa yung dala niya, ano yun? Punta siya doon, eto, virus, ganon. Baka naman talagang may sakit. Kaya hindi naka-attend. Kasi sa recent photos na ipinost nga ng kanyang mother-in-law na si Sylvia Sanchez, inay, pasensya na, pero kailangan lang natin pabulaanan talaga ito, 'di ba? 'Di ba? Dahil sa katatapos lamang na anniversary ni na Sylvia Sanchez at Art Atayde, 'di ba? Ay sinurpresa siya ng kanyang mga anak. Kasama ni Ria Atayde ang kanyang asawa na si Sanjo Marudo. Of course, andon din si Kong Arjo Atayde at si Maine Mendoza. And of course, ang mas talagang pumukaw sa pansin ng lahat, si Zijan Haranilla at saka si Jella. 'Di ba? Si Jella Atayde na nakakaloka. Kaya ang question mark ng mga tao, ay bakit? Ay, family picture yun. Bakit nandun si Zijan? 'Di ba? Pero atin na itong binuking 'di ba? Nung recently dito yan, habang nawalan tayo ng signal. Bakit? Yan. 'Di ba? Na parang bang itong si Zijan, 'di ba? Binuking yan nila Earl Amaba tsaka ni Cristel Go nung nagpo-promote sila ng 'di ba? Yung I'm Perfect na pelikula nila na lumabas dun sa dalawang bata na madalas daw na nakikita nilang kausap nitong si Zijan ay si Jella. Oh, ay! So, ibig sabihin dito na yan ang galing, 'di ba? Malay nyo, naiwan lang siya sa kusina. Kaso, hindi nakasama sa family pick. Hindi, di ba usually, di ba saan ba ako titingin dito? Yan, di ba kasi usually, pag may mga ganyan, pag may mga family pick, di ba, na minsan, alam mo yun, yung pamilya mo, picture na, tas ikaw na sa kusina pa, mali nga naman, tama nga naman, bigyan natin ng benefit of the doubt, di ba? Na mali ba naman natin na baka
baka talaga nga naman. Pero yun na nga, dahil sa recently lamang na mga spekulasyon ng mga tao, atin ang pinabubulaanan ng balita na sila nga ang tinutukoy na power couple na naghiwalay na. O, diba? Dahil nga kung matatandaan natin na idugtong na naman ng mga netizens na nagkaroon nga ng di daw pagkakaunawaan na pero walang kumpirmasyon ito. Ang mag-asawa dahil nga sa kinasangkutan nga ni Kong Arjo Atayde dahil sa flood control. Pero napatunayan naman na hanggang ngayon ongoing yung kaso. Wala silang maipakitang konkretong ebidensya na totoo nga may kinalaman si Kong Arjo doon sa mga ibinibintang. Diba? Yun nga yung sinasabi na baka naman nagagamit lang bilang sacrificial lamb itong si Kong Arjo ng ilang mga politiko na talagang sila yung may mga pakay na hindi maganda para sa kaban ng taong bayan. O, diba? Usually ganyan eh. Diba? Yung tipong, ay, ituro natin kasi mas kilala. Yung mga ganyan, di ba? Nangyari yan kay Luis Manzano. Doon sa asawa ni Chito Miranda, nangyari din yan. Di ba? Kay Rufa May Quinto. Dahil sila yung mga kilala at mga personalidad, madaling ituro ng dalirin, ay sila yon. Ay sila yon, di ba? Pero ang totoo nun, lahat sila biktima lamang, di ba? Kaya nga naman patungkol naman dito sa usapin na hiwalay na nga daw di umano. Diba? Hindi pa rin naman din mapatunayan ng mga nagpapakalat ng issue patungkol nga dito kay Kong Arjo tsaka kay Maine, hindi ba? Akala ko si Tita Sylvia nag-message. Akala ko nagme-message si Tita Sylvia, diba? Na nakakaloka. Sabi niya, ba't nawawala ka? Hala, binibisita ka na ng masamang espiritu ni Alvin Arago. Mas lalakas ang puwersa nila tong Biyernes Santo. Dalawa na sila ni Janus del Prado eh. Mas malakas ang puwersa nila sa Biyernes Santo at tabayanan natin. Sigurado yan. Pero hindi po sila hiwalay. Hindi po sila hiwalay. Diba? Wala rin pong katotohanan yung kumakalat na issue. Kaya nga ipinost ngayon ni Tita Sylvia sa kanyang diba? Sa kanyang Facebook account at siguro sa ibang mga social media platforms na kumakalat ngayon na masaya sila nagpa-family dinner. Pero ang sabi lang din ng ilan, binigyan na naman ng ibang ng ibang interpretasyon kasi nga daw yung mga previous pictures daw ng mag-asawa pagka usually magkasama sila ay lagi daw na nakahawak sa bewang, sa balikat, nakaakbay. Para daw ngayon, bakit nakasandal lang daw si Maine kay Kong Arjo? Hindi mo ba pwedeng kasi alam mo yun, baka naman talagang, bakit bibigyan natin ng maling interpretasyon yun dahil sa hawak-hawak lang at closeness? Diba? Nakita naman natin sila na magkasama sa table na kumakain. Base dun sa picture na ipinost, si Tita Sylvia Sanchez, diba? Ni Tita Ibiang. Yan. Bibigyan natin ng ibang pakahulugan. Parang ang OA naman yun. Sabi niya, malakas talaga ang panalangin ng mga kulto ng Aldab kung totoo yung hiwalayan. Uy, bakit naman nadamay na naman dito yung Aldab? Ay, oo, kasi kay Maine. Diba? Oo nga pala. Sorry, yan. Sabi niya, ayan, pag-greet daw sila dito, ang mga Immortal Philippines sa San Nicolas, Bulacan. Yan, si Alan Cruz. Yan, Kapitana Sisa po ang pangalan ko. Diba? Pero yun na nga, diba? At least ngayon, pinabubulaanan lang natin ang balitang ito na sila nga yung tinutukoy sa mga blind item at kung bibigyan natin ng, wag po natin bigyan ng iba't ibang interpretasyon base lamang sa gestures na para bang iba na rin daw yung parang galawan. Paano nyo malalaman yung galawan doon sa picture? Nakakaloka. Diba? Nabibigyan na rin pala ng ibang interpretasyon yan. Diba? Daryl Fukunaga na nakakaloka. Pero yun lang, pinabubulaan na natin ang balita na wala pong katotohanan na si Kong Arjo Atayde at Maine Mendoza ay hiwalay na. Base lamang sa spekulasyon ng mga taong binibigyan lahat ng interpretasyon. So, paano pag nawala yung ulo doon sa picture? Ganon. Ibang interpretasyon na naman yon. Pero masama yun, di ba? Yung, di ba, usually, ganyan talaga yung mga parang pangitain. Pangitain! Di ba, usually, nagkakaroon ng ganon, di ba? Sabi nila, pag wala, at least, ang importante, lahat sila doon sa picture may ulo. Yun.
yun, di ba, na nakakaloka. Anyways, parang sobrang short yung time. Pero, wag po kayo mag-alala kasi after nito, magbe-break tayo. Ay, hindi, magtutuloy tayo sa tugtugan pero online natin, pwede pa rin po tayo magchikahan, hindi ba? Well, anyways, mga pangga, yan, hanggang dito na lang po muna ang ating chikahan on a Holy Wednesday. Sa darating na Lunes na po tayo ulit magkakachikahan diba? Dahil sa pagbibigay daan para sa Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Sa linggo ng pagkabuhay po, muli po magbabalik ere ang Energy FM. Mamaya pong alas 12 ng gabi, tayo po ay magsa-sign off pansamantala para to give way for the Holy Week. Diba? Na nakakaloka. Kaya sa Sunday na ulit tayo magkakaroon ng matinding tugtugan. Oh, diba? Kaya nga naman mga pangga, sama kayong pupunta. Sabi niya, ihahabol ko lang to. Di ba si Sharon Cuneta nag-post noon na putol ang ulo ni Sen? Baka naman kasi talagang alam mo yun. Kaya naputol yun doon sa picture. Tungaw kasi yung kumuha. Hindi marunong umawak ng camera. Kaya naputol. Hindi lang nawala. Anyways, ayan. Sa mga kayo pupunta, mag-iingat po kayo mga pangga. Muli po, ako po si Kapitana Sisa. At ito ang Bakla Siya! Woo! 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 At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy. Mag-iingat po kayo lahat and happy Holy Week.